Matapos nga pong maipasok ni Stephen Curry kahapon ng 3-pointer laban sa Dallas Mavericks, kitang-kita na naging animated nga po ang reaction dito ni Stephen Curry kung saan meron nga siyang sinisigaw sa camera. Dahil dito marami nga po ang na-curious bakit ganun na lamang ang naging reaksyon niya sa panalo laban sa Dallas at laban kay Klay Thompson. Ayon sa ibinulgar ni Draymond Green sa kanyang podcast, meron nga pong rason bakit ganun kaganado maglaro si Curry. Ito dahil ginost nga daw ito ni Klay Thompson bago pa ang kanilang laro. Isang araw bago ang laban, expected sana na magkakausap ang dalawa, ngunit mismong si Klay na nga po ang hindi tumupad sa usapan since focus nga siya sa kanilang game. Dahil sa nangyaring ito, hindi nga po napigilan pa ni Curry na mainis at ibaling na lamang ang galit sa kanilang laro laban sa Dallas. Kaya simula nga po nang malaman ni Draymond Green ang ginawa ni Klay Thompson, in-expect na nga nito na sisimula pa lang ganun na ang magiging performance ni Stephen Curry. Bago yan, ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, bago pa magsimula ang laban ng Lakers kontra sa Memphis, inanunsyo na nga po ng team na hindi dito maglalaro si Jackson Hayes matapos magtamo ng injury sa kanyang paa sa kanilang practice. Kaya inaasahan na mawawala at hindi ito makakapaglaro ng 2 linggo. Sa madaling salita, ubos nga po ang sentro at big man backup ng Lakers since hanggang ngayon meron para naman nga pong injury sina Christian Wood at Jared Vanderbilt na siyang rason bakit hindi sila makapaglaro. Mabuti na lamang at meron para naman silang reserba na si Christian Coloco na kasalukuyan nga sanang ginagamit dito bilang backup ni Anthony Davis. Kaya hindi rin naman sila masyadong nadihado sa Memphis sa ilalim ng basket. In fact, maaga nga po nilang nalamangan ng Grizzlies ngayong araw since kumpara sa nagdaang laro, mas nakalock in nga dito sina LeBron James at Rui Hachimura. Bagamat medyo nahirapan sila sa pagiging agresibo ng Grizzlies, nagawa pa rin naman nga po nilang makuha sa huli ang panalo at maiangat sa 7-4 ang kanilang record sa Western Conference. Sa kabilang banda, may pagkakataon na nga sana mga idol ang Utah Jazz na masimula nga ang ginagawa nilang rebuilding. Ngunit hindi nga nila ito ginawa sa kagustuhang maging competitive sa West. Ang kaso, kahit anong gawin nila, hirap nga silang manalo matapos silang bumagsak sa ika-15 pwesto na may record na 2-8. Sila rin naman ang pumapangalawa sa worst team ngayon at nangyayari pa rin yan sa kabila ng napakagagandang performance ni na Jordan Clarkson at Lauri Markkanen. Kaya naniniwala ang ilang mga analyst, sayang lamang ng Utah Jazz ang potensyal ng dalawang ito. Alam nga po nila kung gaano ka-competitive ang dalawa at hindi lamang yan nagagawa dahil pinipigilan sila ngayon ng team. Ibig sabihin, marami nga po ang nagsasabi at nagsasuggest sa Utah Jazz na oras na rin naman para pakawalan at i-trade ang dalawang ito para mabigyan sina Clarkson at Markkanen ng magandang oportunidad na manalo ng kampeonato.